L. Good evening po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig. Ako po pala si Rica mula sa Cardona, Rizal. Sumulat pala, hindi simulat. Sorry na. Sumulat po ako kasi gusto ko talaga ng validation sa mga pinagagagawa ko lately. Ganon? Ano pinagagawa mo lately, te? Kasi naman, Tita L, caught off guard talaga ako. Hindi ko inakalang sa nakalipas na isang buong taon na hindi na kami nagkikita o nag-uusap ng ex ko. Abay, sa jeep ng kaintalang pala ulit magkukrus ang mga landas namin. Hulaan ko, isa sa inyo yung barker. Charek! Charos! Okay, back to the story. Tita L, hindi ako prepared. Pero hindi ko rin alam bakit parang big deal sa akin eh. Sa kanya nga parang wala lang naman nung nagkatinginan kami. Mata sa mata. Saan pa ba kayo magkikita? Siguro nga. Kasi wala namang maayos na closure yung paghihiwalay namin. Parang nagkaintindihan na lang kami na, okay, hiwalay na nga pala tayo, hiwalay na talaga kami. Na, oo nga pala, ganon-ganon nga lang palang natapos yung 4 years naming sinayang. Hops, pinagsamahan po pala. Yung dahilan na yon siguro yung patong-patong na unaddressed issues ng third party, walang quality time together, and too many to mention. Char, but not char. Parang nararamdaman kita, te. Pero ito na nga, Tita L. Ngayon ko lang kasi na-realize na parang ako na lang yata talaga yung feeling na walang closure. Hindi naman sa gusto ko pa rin siya o may nararamdaman pa rin ako para sa kanya. It's just that pakiramdam ko parang may hinahanap akong sagot o statement from him. O basta kung ano man yon na hindi ko ma-pinpoint po talaga na pwede kong i-consider as for closure ng ugnayan ko sa kanya. Gusto kong ma-reach din yung level na pag nagkita ulit kaming dalawa somewhere, sometime sa future, wala na lang din sa akin. Totally, hindi na ako maaapektuhan. No more mushy feelings. And sure ako dun. Pero sana, no more bitterness pa rin. Nakaka-bitter lang kasi yung feeling kong nasayang yung 4 years kong kasama ko siya. Ayun po, ano kayang pwede kong gawin, Tita L, para magkaroon naman ako ng closure kahit sa sarili ko na lang? Ako na pong magbibigay sa sarili ko. Ganon. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Ako po muli, si Rica ng Cardona, Rizal. Sandali, Rica. Sige, up nyo lang yung bed. Meron lang akong aawayin. Charay! Text ko lang yung ex mo, ha? Sandali. Charing! Sandali lang, ha? May hinahanap ako. Parang ang ganda nitong kantang to para sa'yo, eh. Ayan. Alam mo yung kantang Muli ni Vina Morales? Kung magkikita tayo muli, relax ka lang. Yan! O, diba? Yan. Actually maganda yung lyrics na yun eh. Madali akong kausap, hindi ako mapaghanap. Kung magkita tayong mali, hayaan mo, di kita ibubuko, sino mang kasama mo. Mahal mo ako noon, may pangakong kailanman, at minahal rin kita noon, ngunit iyong napabayaan. At ngayong tapos na tayo, ang iyong sinasabi, kaya't huwag kang mangangamba, di na ako aasa, magkita man tayong muli. Aray! Napasinghot ako doon. Excuse me, Rica. Sa lahat ng mga nasa live. Wala naman lumabas. Medyo may moist lang. Excuse me po. Okay, so Rica, sa tingin ko may closure naman na hindi lang yung ine-expect mo or the way you wanted it to end or the way that you imagined or pictured that closure would be. Diba?
naghahanap ka ba talaga ng closure? Kasi sa tingin ko kaya ka lang nagkakaganyan is hanggang ngayon pinanghahawakan mo pa rin yung 4 na taon kaming nagsama. 4 na taon kaming together. 4 na taon. Sayang yung panahon, sana sa iba ko na lang binaling yung pagmamahal ko imbis na dito sa na to. 'Di ba? Malamang may mga ganun kang feelings, pero isipin mo na lang, you are still blessed. You know why? Because you didn't get married to this guy. Could you imagine kung nagpasal kayong dalawa, tas ang ending, hindi rin naman pala kayo in the end? Mas malaking problema yun. Ang mahal ng annulment. Sobra. O, paano kung nagkaroon pa kayo ng anak? O, hindi ba? Hindi mas lalo na. Kawawa naman yung mga bata. Kasi, broken family. Though, sa panahon ngayon, uso na yung mga co-parenting na yan. I'm sure bitter ka pa rin. Diba? Lalo na pag may kinakasama na siyang iba. Tapos ikaw, hopelessly devoted pa rin ang theme song mo sa kanya. 'Di ba? Alam niyo 'yon? Hopelessly Devoted to You by Olivia Newton-John. So, sa tingin ko magandang gawin ay kahit papano, isipin mo that sa kabila ng mga pinagdadaanan mong bitterness towards your ex, meron pa ring silver lining yan at yun sana yung tingnan mo. Hindi kayo nagkatuluyan dahil hindi naman pala kayo meant. And the more that you dwell on this bitterness of sayang 4 years, the more na pinangkakapitan mo yan, Mars, ay natanggal. The more na pinangkakapitan mo yan, Mars, no, na sayang yung 4 na taon. 4 na taon lang yan. Yung iba nga dyan, 20 years together, tas bilang, nag-fizzle. Yung iba dyan, wala na. After 20 years, tsaka mo lang marirealize na, hindi pala tayo meant for each other. Hindi ba masayang ang panahon na yun? I guess there are really couples who fall out of love. Not all love stories have happy endings. Hindi siya fairy tale. Sometimes, it's not happily ever after the end. And kahit na nga parang mala fairy tale na lagi kayong happy, imposibleng couple kayo na hindi kayo man lang kahit katiting na nagtatalo. So I guess, Rika, the best thing for you to do is let go of that bitterness. Hindi naman yan agad-agad. Hindi ko rin sinasabi sa yung pack now na. Hindi ganon. Pero try at least kahit papano, every day, i-let go mo yung excess baggage na rin na yan na nagpapabigat din naman sa'yo. Sabi mo nga, di ba, akala mo okay na, tapos nagkita kayo ulit, tapos bumalik. Ibig sabihin, nakastore lang yan sa may bandang dun sa dulo ng bodega ng memory mo. Pero nandyan pa rin yan. 'Di ba? So I guess you just have to let go of that excess baggage because etong tanong ko sa'yo. Whether nagkaroon ka ng closure or hindi, because of that 4 years of sinayang bitterness ek mo, sino bang pinahihirapan mo emotionally? Siya ba? Kita mo nga, dead makills na sa'yo nung nagkita kayo. Hindi ikaw rin ang pinahihirapan mo yung sarili mo. And how can you move forward with your life? How can you find somebody else if your heart is ready na? Kung yan pa rin, dyan pa rin nagdedwell yung isip mo sa kanya pa rin. I also pray na sana isang araw, dumating nga yung panahon na parang dead maka na lang dun sa naging ex ko yan. Yan eh. Diba? Yan, naging ex ko yan. Ako, ang ano niyan. Napakangga niyan. Diba? Pero darating ka doon in time. Huwag ka mag-alala. Slowly but surely. Kapag ka may times na nadadapa ka, bangon lang ulit. Huwag mong tambayan kasi the more na nagse-self-pity ka sa sarili mo, the more na mahihila ka niyan ng emotions mo pababa. So, kapag nadadapa ka, bangon lang, move forward, dire-diretso lang ulit. 'Di ba? Kasi hindi mo rin naman deserve na maramdaman yan. So, move forward na. And sa isang banda,
Nung nagkita kayo, tas nagkatinginan kayo sa jeep, I guess that was your chance for closure. Pero siguro nagkahiyaan kayo o nahiya ka na tanungin sa kanya kung ano ba talaga. But the fact na wala na kayo at maybe it's just like a long time ago, hindi pa ba yun closure, Mars? I guess closure na yun. Hindi lang sa paraan na na-imagine mo. Not the way that you planned it to be, not the way that you imagined it to be. So move forward and be happy. Ibaling mo sa trabaho, sa pamilya, lahat ng heartaches mo and bitterness sa kanya. And then when you've healed, I hope that you find someone na mamahalin ka talaga. Hindi na kayo mangangailangan ng closure dahil kayo na talaga forever and ever na may kasama pang amen. Okay? So, Rika, sana kahit paano nakatulong and sana maging okay ka in time. Huwag mong tambayan. Basta heal. Sana mag-heal na yung mga wounds na nasa puso mo. Tanggalin mo na yung mga tinik na yan. Amo na siya. Bakit pogi ba? Malaki ba ang kabaitan? Di ba? Makakahanap ka rin ng iba. Promise ko yan. Okay?